All right. Feb 29, 2020, before nag-lockdown ang buong mundo, we went to AF Banawe. Tandaan ko pa yan eh. Yes, around nagano tayo. Nagbuhat Nag-workout tayo. tayo, nagbuhat tayo doon. And then after natin magbuhat, we went out and ate in Aristocrat. Libre pa ni Ken yun. Bira lang mag-libre nun si Ken. Si Ken pa nagbayad doon. Oo, si Ken nagbayad nun kasi birthday niya the next day. And that's when I told you, if you wanted to come back and compete again, we'd be happy to take you in the team. Actually nun boss, before yun, matagal na ako mini-message ni Ken. So, mini-message na ako na, Kuya, join ka na, ganyan-ganyan. So, nakikita ko naman na okay yung pag nagko-compete yung buong team, nakikita ko naman. Ang problema lang, boss, kaya hindi rin ako maka-agree that time kasi ang hirap mag-commit sa side ko. Kasi unang-una, magko-commit ako tapos hindi naman ako makakapag-compete. Nakakahiya. Kasi parang kaka-start ko lang din yata, boss, sa sa Banawe. So from from sariling business, palengke, tapos nag-employ sa Banawe, sa fitness. AF muna Magallanes dito sa Makati din. Lipat ng So kaka-start ko lang noon. Sabi ko, ang hirap kasi pagsabayin 'yon pagka magpe-prep din ako tapos habang nag-start ako ng career sa bagong Sa AF. sa AF. Kasi manager ka nun sa AF, di ba? Ano pa lang, boss, senior PT. Head coach. Kahit anong sa Banawe. Nung sa Banawe. Then na-promote ako to fitness manager. Okay. Okay, let's go back to your last competition was 2016. SRC. SRC. Apo, boss. Overall. Kalaban ko si Ken. Oo. Pero ikaw yung nag-overall na. Ako yung nag-overall. Okay. What made you retire after 2016? Maraming factor, boss eh. Unang-una, pinakamalaking factor na naka-apekto sa akin nun is yung business ko that time. Kasi kilala nyo naman ako mag-prep, boss eh, na every time na nagpe-prep ako, diin kung diin talaga. So, noong time na yon, gusto ko talagang i-mark yung sarili ko na ako yung number one nung SRC. So, hindi ako pumupunta ng shop. Kumbaga kasi, naipagkatiwala ko lang sa mga tao. Tapos hanggang sa dumating na sa point na bago matapos yung prep ng SRC, nakakaramdam na ako ng may darating na problema sa shop. Yun na. Tapos after SRC, nung nag-take over na ulit ako dun sa shop, medyo tagilid na siya talaga. So, dapat yun eh, ang plano ko ng boss, i-straight ko talaga yun eh. Kasi that time, hindi naman sa hindi naman sa nagyayabang din, boss. Parang feeling ko kaya kong sweep yung game, yung mga laro that time. That year, 2016. Yung year, kasi may mga laro pa eh. Mutant, Mr. Manila, yan. Kaya hindi na ako nakasabay kay Aga nung Mr. Manila. 2016 yun, 2016. Kung hindi natalo mo si Ven nun. Ano pa Kasi si Ven nun eh? 2016 lumaro si Ven, siya yung Mr. Manila nun. So, 2015, 2016, actually kaya kami ni-message ni Ken, I think nag-uusap kami noon in the team. So parang sabi ko, if there was anybody I would take or invite to be part of the team, it would be you. Kasi parang feeling ko at that time, 2018, 2019, there was unfinished business. For me, parang ako, may ilalabas ka pa eh. Parang 2016 wasn't yung parang, hindi pa to yung, although nag-peak ka na nun locally and everything. Parang sabi ko, hindi, meron pa to eh. May ilalabas pa tong, sabi ko, if there was anybody who was going to, who can really rise up in the division of men's physique dito sa Philippines, it would be you. Amongst the seniors, yung mga seniors na athletes. Tapos yun nga, sabi ni Ken, sige, may message ko si Mado. So, and then, yun nga, yung parang sabi ni Ken, tara, bakit hindi na lang tayong pumunta ng AF? Yayain natin mag-workout. And then, kausapin mo. So, yun na yung nangyari. Ano yun, boss eh? Actually, napapag-usapan na namin ni Aga dati ng mga 15, 16. Siyempre, pag nagtitraining kami, boss, napapag-usapan namin yung pagiging pro.
So, ando naman kami sa possibility na kaya naming ma-achieve. Ang problema kasi, boss, yung yung sustainability ng lifestyle ng pagiging pro. Alam naman natin, nakikita natin sa YouTube sila Jeremy Buendia, yung mga ibang mga pro talaga na iba yung lifestyle. So, kailangan mo siyang gawin all year round. So, noong time kasi na yon, syempre, ang isang challenge ng isang athletes that time is financial. Kaya bang isupport yung lifestyle na gano'n? Kaya mo bang i-maintain yung physique mo all year round o sa mga susunod pang taon? So, yun din yung mga pinag-uusapan namin. Kaya nung time na yun, medyo nawawalan kami ng gana i-pursue yun. Kasi parang syempre, panghihinaan ka ng loob na. At saka mas mahirap during that time, 2015, 2016, mas mahirap during that time to turn pro. Oh, mahirap talaga. Mas maraming steps before. Kasi parang ano yung boss nung SRC 2016, walang pro card. Ah. Tapos parang few years after that, biglang 2018. naglabas na sila ng pro card. So, yun ganun Yun yung mas mahirap before to turn pro compared to now. mag-iibang bansa ka talaga. Mas mabilis, mas easier yung steps ngayon. So, judging from that, like 2015, 2016, to now that you started competing again, 2022, ano yung pinakamalaking difference as an athlete competing from 2016 to 2022? If there's any difference for you. Malaki na yung difference, boss. Kasi, nung time ko talaga, locally. Local lang yung pinaghahandaan mo. Kilala mo kung sino mga kalaban mo. Kahit nagtatago yan, lalabas at lalabas yan. Mga 1 week out, ganyan. Hindi katulad nito na ang nilalaroan na natin ngayon is mga high caliber na mga international shows talaga na yes, nakikita mo yung mga Pinoy. Pero pagdating ng show, may lalabas at lalabas na mga foreign. Yung mga dumadayo. So habang nagpe-prep ka, hindi pwede na dito lang yung mga makakalaban ko. Kailangan lagi mong isi-set lagi yung standards sa sarili mo pataas. Pag nagpe-prep ka, hindi mo na tinitingnan yung local athletes kasi Hindi na, kumbaga alam mo na yung mga kondisyon nila eh. Yung mga taong nasa labas, yun yung mga dayo, yun yung mga nakakatakot. As much as possible nga, boss, tatargetin mo mga Olympian eh. Parang ganun yung mindset eh. Kasi pag lumabas ka doon, yan, tulad niya, may lalabas biglang mga foreign na hindi mo alam, hindi mo nakita sa social media, doon mo lang nakita mismo. Ang hirap kasi yung on the spot doon ka lang magre-react. So, dapat habang nagpe-prep ka pa lang, ina-expect mo na kailangan nating i-level up. Like kunyari, galing kami ng MC last year. So, ni-level up namin ni Ken ulit yung approach, yung training, yung protocol, binago namin. Hanggang sa nalabas namin yung MC this year. Tapos, nakita rin namin na may kulang ulit kung ano dapat i-improve namin. In-improve naman namin ulit nitong AGP. So, ini-expect namin na may mga foreign, pero yung standard ng training is ng ginagawa namin lagi is lagi naming binibit lang yung last condition. Kasi alam mo pumapantay na yun, sumasabay na sa foreign yung mga yan. Yung condition mo, ang gagawin mo lang is i-improve mo na lang. Hindi pwedeng bumaba ka dun sa dati mong Basta hindi ka kondisyon. mag-regress. Hindi ka mag-regress. Hindi ka na lang true, totoo naman. Yun naman ang I think yun naman ang parati kong sinasabi sa inyo, 'di ba? Parang as long as we see a movement forward when it comes to your package sa pag lumalaro kayo, that yung next na laro nyo should be better than what Yes, you boss. showed the one before. Now, how important yung decision to come back na nandoon yung support nila Kabi? malaki, boss, sobra. Compared nung lumalaro ko nung 15-16, wala akong pakialam nun eh. Binata ako, ay iniintindi ko lang yung business ko. So, ano siya, may advantage din naman yun kasi wala ako masyadong iniisip. Yun nga lang, pagka palapit na ng palapit yung competition, syempre naghahanap ka na ng suporta, minsan nagiging emotional ka na, yun na yung nagdi-drain sa'yo eh. Physically, kaya naman natin yan eh. Pero pag every time na lumalapit na yung laban, physical and yung mental natin, tsaka yung emotion natin, yun yung pinaka naapektuhan. So, etong prep ng simula nung kasama ko na yung pamilya ko, nagpamilya na ako, nung una mahirap, nung unang laban. Siyempre kasi boss, hindi naman siya... 2022. hindi naman siya familiar sa pagpe-prep. Kahit na nasa fitness industry din siya as a trainer, iba pa rin kasi yung prep. So,
wala siyang pinaghahandaan ng mga meal prep, sasamahan sa competition. So first time niya yun. Yun lang yung naging medyo mahirap. Pero nung sumunod na, mas dumali na kasi nung nakabisado niya na yung gagawin, alam na namin yung adjustments na gagawin, medyo nagiging smooth na. And yung support kasi na binibigay nila sa akin, actually kahit yung buong pamilya niya, sobrang sobrang nakaka-push talaga. Na alam mong may mga taong Sumusuporta sa'yo. tutulak sa'yo pagka medyo bumabagal ka. Kasi yun din yung ano ko na parang like during the last AGP, ang daming mga athletes, yung mga foreign na, yung mga dayo, na walang support system. Walang kasama. Walang kasama. Parang, ang hirap mag-compete. Ang hirap nun, boss. One, ang hirap na mag-compete. Two, mahirap mag-compete mag-isa. Yes. Lalo na pag yung hindi maganda yung pagkaka-organize ng show. Yun, malaking effect yun sa isang athlete, lalo kung solo ka lang. No. So at least yun nga. So shout out kay Kabi, kay Madam, 'di ba? Madam. Kaya yun. Yeah. Sobrang laki. I would agree. Sobrang I think even sa team, lahat ng athletes doon sa team may kanya-kanyang partners. Sila yung mga hindi nakikita ng tao. Boss. Yung effort nila. Hindi nakikita yun. Ang nakikita kayo lang Kami lang. diba? Yung product. Yung kami na yung sumasampay. Pero yung mga tao na sa likod ninyo, yun yung parating hindi nakikita. And I always, I shout out to the girls who are always behind your back kasi hindi natin magagawa. Hindi nyo magagawa ito kung wala sila. Yes, boss. Yung support Totoo yun, nila. Okay. Let's take it to another level. Now, Ken just uploaded his YouTube. Yeah. May nakapag... Yung AGP, boss. Yung AGP. And I always, pinost ko nga kahapon sa story sa Instagram that I find it very disrespectful for people to comment about an athlete's package after a show. Yes, boss. And naka-base lang sila normally sa pictures or sa videos. Alam ko ikaw galit ka rin doon sa mga ganun eh. Paulit-ulit na eh. Umay na eh. Di ba? Ang ano lang doon, boss, yung siguro, na ng Pilipino talaga eh, na instead na ma-appreciate nila yung effort natin na nire-represent natin yung bansa. Actually, hindi lang naman tayo. Kahit nga si Pacquiao, kahit nga si Heidelin Diaz. May mga comments talaga na ganun eh. So, paano pa kaya tayo na mga bodybuilders pa lang sa industry natin? So, may mga tao talagang ganun na minsan nakakainis na pero wala naman tayong magagawa sa kanila eh. As much as possible, kailangan na lang siguro natin silang i-educate dahan-dahan kasi hindi naman nila naiintindihan talaga. Like, sasabihin nila, hindi ako expert pero nagmamarunong lang. Alam niyo yun, parang minsan kaya pagka naka-prep din ako, tas may mga ganong mga comments, minsan Hindi mo na lang pinapansin. iniiwasan ko na lang. Para lang hindi ka lang maapektuhan. Pero pagka okay ka naman na, minsan magrera ka, sasabayan mo, tatawanan mo na lang din. Pero para sa mga for those who are just watching and for yung mga wala masyadong alam tungkol sa prep and everything or have never competed before, if an athlete is serious when they're competing, normally alam nila kung ano yung kulang nila. Yes, boss. Oo. Bago Bago pa matapos nga yung show, boss, alam mo na eh. Ka-ready ka na for next season. Kung seryoso ka kasi kung seryoso ka sa career na to, na talagang ito yung career na pinili mo na you want to be a full-time athlete. Hindi mo lolokohin sarili mo and say, kompleto ako. Hindi pwede yun. Walang ganun. Kasi as soon as you think that you are complete, or I said this so many times before, as soon as you think you are the best, the growing stops. Hindi mo na, kumbaga hindi ka na gaganahan to do more. Yes, boss. Totoo. So, hearing comments from people na hindi naman, kumbaga hindi ka naman tinanong eh. Parang unsolicited yung feedback na saying, kulang ka sa lats, kulang ka sa, yung posing mo pangit, yung natatawa ko, may nagsabi kay Ven nung time yung sa Olympia na parang, hindi ka kasi nasa linya.
Lahat na parang- lang yun. sabi ko, si Ven kasi nasa dulo ng linya, kailangan mo i-angulo Oo, sarili mo. i-angulo niyo. Kasi Pakita ng judge. yung tatlong main judge, Nasa gitna. nasa gitna. Oo. Wala ka nasa gitna. So pag titingnan kanila, hindi kanila makikita ng buo. So kailangan mo talagang i-tilt yung sarili mo. Kung if you watch men's physique or kahit na anong competition, yung mga taong nasa dulo ng edges ng lineup, parati yan naka-angle. Umaangle, So hindi yun the reason why gumugul. Well, it's part of gulang, pero hindi parang para Para makita ka lang. ng buo. Oo. So, at the same time, watching it on video is completely different from watching it live. Yes, ibang-iba yun, boss. At kahit na nanood ka ng live, pag wala ka nandoon sa lamesa, you've just came from recently judging, ako, di ba? boss, Kaka-judging, Ibang-iba kahit nung pinicturean ko siya. iba na kaagad, eh. di ba? Oo. Iba na kaagad. So, it's very Ang hirap hard. mag-comment. Ang hirap mag-comment. That's why even ako, pag may magtatanong sa akin, pa-physique check naman. Parang ako, not unless I see you live, or not unless nandoon ako sa competition, and nandoon ako malapit sa tamang angle, hindi ako magbibigay ng comment. Mahirap magbigay. Siguro sobrang babaw na input yun ang pwede mong na mapapansin mo lang kagad. Pero yung detail na hihingiin niya, mahirap yun. Ibang-iba talaga yun. Pero pwede ka naman magbigay din ng feedback pag hiningi talaga. Pag hiningi talaga. Pero pag hindi naman hiningi, pwede naman sabihin, uy, ganda ng pinakita mo, congratulations. Or, bawi next time kasi yun nga, di ba? Yun nga, boss. Kaya nga sana yung mga natin, yung mga nanonood, mga followers, mga fans, sana sila, maging aware din sila sa mafe-feel ng mga athletes every time na magko-comment sila hindi naman kailangan na laging mababango yung sasabihin natin. Tama naman yun, okay lang din naman na may criticism minsan. Pero kung yun at yun na lang din lagi kasi yung sasabihin ng isang tao. Parang 2 taon ka lang sinasabihan kulang lots eh. Pag nakuha ko yung pro card, palakpakan na yan, wala na yung comment na yun. Pero hanggat hindi ko nakukuha yun, nandun pa rin yung comment na yun. So, yun yung iniisip ko, bakit ganon? Bakit ganun yung mentality minsan ng ibang tao? 'Di ba? Parang sa boss, parang pag sa nakikita nilang maganda katawan, matik sasabihin nila steroids agad. Hindi pa rin nawawala yun hanggang ngayon Marami kasi hindi may alam that as soon as you get on gear, may magko-comment na naman dito na nagpo-promote ako ng gear. But as soon as you get on that train, mas stricto ka pa sa sarili mo. Sobra. Mas demanding siya, boss. Hindi na pwede yung I will eat anything I want, I will do anything I want. Hindi na pwede. And then sa gym, pwede na tong 60%, 70% of effort. Hindi pwede. Mas demanding actually yun. Yun yung isa pa rin yun na kailangan natin na dahan-dahan na ini-educate sa mga viewers, sa mga followers para kahit pa paano nagkakaroon sila ng idea regarding sa ginagawa na. Kahit naman kasi natin boss, part na yun ng natin ng buhay natin bilang kami mga athletes, yan, part na talaga yan. So hindi may iwasan yung mga comments na kailangan din naming sagutin paminsan. Well, hindi naman tayo know it all pagdating sa mga ganyan, pero may idea tayo na pwedeng i-share sa kanila. So MC, nagtapat kayo ulit ni Karim. Yes, boss. I think personally it could have gone both ways. He could have won that and Karim could have won that. Karim looked excellent. Sobrang ganda rin, boss. For me, ang pinakamalaking improvement ni Karim for MC 2023 was his posing. Nakuha na niya yung posing niya. Ibang-iba from 2022. And parang after nung kasi ang plano natin was just MC, di ba? Tapos off na. And then after nung MC, ang sabi ko lang sa'yo, enjoy Thailand kasi may nakabook na kayong trip nila Kabi ng Thailand. And I didn't want to makialam na doon. But I told you, sabi ko, enjoy 1 week in Thailand. Pag uwi mo, usap tayo. There's an option for you to
to compete if you want sa AGP. When did you decide that, during that time, when did you decide na sige, lalaroan ko ang AGP? Actually, boss, bago pa kami lumipad papuntang Thailand nung time na yon, pinag-iisipan ko na. Pero, syempre, galing pa ako sa, kumbaga, nakakapagod yung MC prep ko eh. Iba yun eh. Talagang sinagad namin talaga ni Ken yun. First time kong mag-cardio talaga ng sobrang tagal. Kasi from 236 eh. So malaki-laki yung hinabol namin. Tapos parang medyo na-move pa yung cut namin na imbis na start na kami from this week, na-move pa siya ng 1 week. So talagang kailangan naming sunugin. So bago pa kami lumipad papuntang Thailand, pinag-iisipan ko na siya. Habang kumakain. Hindi ako nagpigil ng kain doon, boss eh, wala. Talagang bakasyon kung bakasyon. Hindi naman nasabi ko din sa'yo eh. Diba? Huwag kang magpigil. Kumain ka lang. And I think meron naman tayong 4 weeks, di ba? May 4 weeks tayong to prep. Alam ko yung time na yon nag-aalangan ka kasi sinasabi mo, gusto kong bumawi kila Kabi at saka kay Yoyo. And I completely understand if you told me, sabi mo, next year na lang ako, and I would have completely understand. But Pero hindi ko pa sinabi sa'yo yung next year na ako. Oo nga, pero Hati. pero pag sinabi mo sa akin na sige, yung pag-uwi mo galing Thailand, pag sinabi mo sa akin, sige next year na lang. Okay lang din naman sa akin eh. And then we of course came to AGP, and I think it was one of, or if not the best package yet. Yes, boss. Sa akin best package yet. You're posing, nagbago na. Hindi ko alam kung ano sinasabi nila sa YouTube na na hindi pa rin ako yung posing. Probably sa angle ni, kasalanan lahat yun ni Richmond. Hindi kasi siya sa gitna. Hindi gitna eh. Oo, kasalanan ni Richmond yun. So, yun nga, boss eh, nung nasa Thailand, iniisip ko kasi na pag hindi ko nilaruan yung AGP, ayokong mag-look back na sasabihin ko sa sarili ko na sayang dapat nilaruan ko. Na kasi pag competitive ka kasi, pag may mga pagkakataon na ganun minsan, kung sa computation mo aabot ka naman, minsan magdadalawang isip ka talaga na na luluan ko ba? Ngayon pag pinalampas mo ngayon yung pagkakataon, pagsisisihan mo naman siya afterwards, di ba? So yun yung ayokong dalhin yung time na yun. Ayoko si Kabi yata ay mas competitive sa inyong dalawa eh. Yun nga, boss. Imagine mo. Eh. Imagine mo, kaya pala ayaw niya ako pabilin minsan ng mga pastry doon. Ayoko niyan, sabi niya ganyan. Tubig lang nga daw eh. Gusto mo mag-order gusto mo mag-order ng soft drinks. Sabi mo, tubig na lang. Ayaw din mag-grab eh. Sakit na ng paa ko, boss. May bata pa kaming kasama. 20,000 steps nga kayo araw-araw. So sabi ko, okay, sige, go lang naman kami ng go. So, yun, nung time na yun, nung na-realize, siguro mga 4th day namin doon, boss, kinausap ko na siya, masinsinan. Sabi ko sa kanya, game ba tayo? Kasi, pag nagpe-prep ako, boss, hindi lang pwedeng ako yung mag-agree eh. Oo naman. Kasi especially now na pamilyado ka na. Pag pinakikiramdaman ko siya na tingin ko tagilid siya, hindi na kami lalaro. Pero kung game siya, game ako, malaki chance na wala kami masyadong magiging problema sa bahay pagka nag-prep. So, yun na nga. Hindi ko alam, nag-uusap na pala sila ni Keno that time. Oo. May group chat kami noon. Hindi, nakalak. So, sila dalawa ni Ken nag-uusap, tapos na-briefing na pala. nagsisend sa akin ng message si Keno na kausap niya si Kabi. So, everything, yeah. So, yun na nga, boss. Yun na, nung nag-usap na kami, nag-decide, sige. Tapos yung last day, medyo na ako. Doon ako naglaylo sa food. Siguro may halo pa rin na masarap. Tapos sa Thailand naman kasi mas makakabili ka talaga. Tsaka malinis yung pagkain. Malinis na may eh. pagkain nila. So walang problema. Mabilis makahanap ng malinis na pagkain doon. So, AGP Regional, after prejudging, how did you feel? Regional, confident kami nun eh. Nung regional talaga na, tingin namin kaya namin again. Kahit na wala kami yung pump nun, mas maganda kasi nilabas namin nung pro qualifier. Kasi nung regional, yun medyo nagmamadali tayo nun, boss. So, ang hirap din mag-pump sa backstage kasi bawal nga. So,
ano ko na lang din yun, sabi ko na lang sa sarili ko na enjoyin ko na lang yung show. Yung show. Actually, boss, ano eh, wala masyado sa isip ko yung pressure ng pro card that time. Galing kasi ako sa stressful na prep nung MC. Then, yung AGP kasi, Sobrang parang chill. iniba ko yung mindset ko. Sobrang gigil ako nung MC. Gusto ko pro card. Di ako nagpapakita sa KSYN nung mga siguro 2 weeks out. Tapos, pagdating nung AGP, sabi ko, siguro kailangan ko rin baguhin yung approach ko. Kailangan kong, wag ako masyadong maging hard sa sarili ko regarding sa prep. So yun, yung prep ko nung AGP, mas magaang siya. Tapos, nung sumampa ako doon, sabi ko, no expectations sa sarili. Enjoying ko lang itong show. Then, yun, gulat nga ako, nakuha natin yung regional. Ay, hindi. I think, yung nilagay ka sa center nung Galing pa ako sa regional, malayo eh. Yung pinasok ka ng pinasok nung regional. Doon ako nag-umpisang, it was the same feeling as AGP 5 years ago when we went with Ken to Korea. Yung pinasok siya, and then, yung kaba ko na parang, hindi naman kaba, pero parang, oh fuck, anong tong nangyayari? Tapos, yun nga, nilagay ka sa gitna, hindi ka na ginalaw. Sabi ko, sakay Mado na tong regional. And, I don't know if you were expecting, pero ako, I was expecting, sabi ko, if this is the same lineup as For for pro pro qualifier, he might turn pro today. Yun yung sa akin That's why, after nung regional, medyo... Pumasok na sa akin yung boss after na nung regional. After ng regional, yung in-award, ikaw yung nag-overall. Sabi ko, fuck. Sabi ko, this might happen today. And during that time, from that time, till nag-umpisa yung pro qualifier that night, medyo aligagana. Medyo parang hindi ko na alam kung sabi ko, ano bang gagawin natin. So anyway, I was already thinking. And then, yun nga, the other guy came in and he was in naka-cream-based na tan. So, anyway, that was their decision. I think may nakausap, may mga lumapit sa akin bakit nanalo yan, ganyan. Parang sabi ko rin naman, if we protest and you win because of technicality, parang ang pangit din naman. Parang walang satisfaction. Apo. Parang hindi ganun although yes, sige, mananalo ka, but parang ako, mas gusto ko manalo ka na talagang, hindi, lights out. As in, Wala talaga dahilan. hindi undeniable na sa akin to, this is mine, rather than winning out of technicality. So, I think it was, sino ba yun? Ang unang, yung galit na galit, si Ming Andun ako sa pinakalikod ng, sa may entrance lang ako ng, kasi umupo na ako, kasi ayoko na lumapit. Nandun ako sa pinakadulo ng palasyo, sa may entrance, nakaupo lang ako doon. Tapos yung in-announce yung winners ng pro qualifier, naririnig ko si Ming from that part, nagsisigaw. So, sabi ko, it is what it is. Parang it wasn't the first time that happened to us in the team. So, parang ako, wala. Ano naman yun, boss? Medyo nakaka-disappoint siya, pero pag na-realize mo din kasi na yun nga, tulad nung sabi ko na gusto ko kasi talaga enjoy yung show. So, nung na-realize ko na siguro hindi pa talaga binibigay. Sabi ko na lang sa sarili ko na baka maybe siguro sa mga susunod pa na pero nangihinayang lang kasi ako doon sa time. Pero sabi ko na lang yun nga, lagi ko sinasabi sa sarili ko na mayroon pa tayong hindi pa pala tayo magre-retire. Hindi pa. Ayan narinig nyo na yan Hindi pa daw magre-retire, Kabi. Bakit? Hindi pa daw. Hindi pa daw. Pag nahihirapan na, sabihin ko, yoko naman, putang ina, papahinga na ako. Pero pag nakakain na ulit, Hindi kasi ang sinabi ko rin naman sa'yo, di ba? Parang what matters is that you still won your category. Di ba? Yung division mo. Hindi man lang sa pro qualifier, but sa regionals, ikaw yung nanalo. And you still got the overall sa regionals. Yes, boss. Parang, ang laki nun Parang to win the regional show overall and to win Class A. Parang
yun naman yung, di ba, nandun pa rin, of course, the pro card will be the ultimate goal, pero yung goal to win your category, nakuha mo eh. Totoo. Nakuha naman natin, Oo, boss. diba? Nagkumbaga na gano'n naman tayo. Kung ano naman yung pinunta natin doon is nakuha rin naman natin. Accomplish naman natin yung dapat ma-accomplish. Siguro nabitin lang tayo ng konti for the pro card. Siguro, kaya yun na yung gagawin natin. Tatargetin natin for sa mga susunod na laro. Kaya siguro yung improvement season natin ngayon mas maganda kasi mas alam na natin yung gagawin. I know you told me, sabi ko, sinama sa akin after the show na parang sa 2025 na ako maglalaro. Yes, boss. Yun yung plan ko na Pahinga ka ng 2024. off-season na, hindi off-season na totally off. Talagang improvement season. Yun na yung gagawin ko siguro for 2024. Kasi lalaro din si Ken. Nagpe-prep din siya. So mahihirapan din kami dalawa kung sabay kami magpe-prep. Sa mga nagtatanong, ilang beses namin sinabi, si Ken po lalaro na ng 2024. Start na ng day 1. Oo. Day 1 or one day or pero yun yung abangan nyo na lang yung ilalabas ni Ken. He'd probably do one pro qualifier here in the Philippines and one international. So hindi pa namin na-finalize ni Ken, pero I think Wala pa rin kasi date, boss, no? Yung for next year. wala pa. Wala pa. Normally naman ang January. in-announce kasi ng MC din kung meron man lalaro sa team natin, I think November yung MC. Yun ang sabi nila nung last show na November. I don't think it's going to be October because Tamer will be busy in Olympia because Mas mauuna yata ang Olympia. will be October 10 to 13. So, feeling ko after na ng Olympia yung MC. Yun, kaya abangan yun, guys. Kaya nanako ka, malapit na yan. Yeah, malapit na yon. So, 2023 tapos na, looking forward to 2025 paglalabas ka Yes, na boss. ulit. Now, anything you want to share or para dun sa mga ibang kasi yun nga, 'di ba? Maraming mga kukunti pa lang ang senior athletes na nag-retire, bumalik. Nang ganong katagal. Yeah, 16, 17, 18, 19. 6 years. 6 years, 'di ba? 6 Ah. years. As in, sa sport nga, mawala ka lang ng isang buwan, ang hirap ng Ang laki na nung Ang laki ng nawala. Paano pa sa bodybuilding na 6 years kang nawala? And you were still working out. Yeah. Pero yung buhat mo wasn't the same as Hindi, iba. yung buhat na Tsaka yung lifestyle talaga. Di ba? Yung lifestyle iba. Alam ko, malakas kang uminom during the 6 years. Ano yung mga realizations, kasi konti lang nakakagawa ng coming out of retirement after 6 years and then winning the first show na sinalihan mo. Siguro, boss, yung kung paano ko tinrain yung sarili ko bago dumating yung 6 years na yun, napahinga. Kasi nung 15 and 16, iba talaga yung kung paano kami mag-set ng yung mindset. Iba para siyang may button lang na pag in-off ko tong lifestyle na pangit na to, off to agad. Talagang Linis agad. naka-game mode ako talaga. Ready ako mag-prep anytime. Dati ko pang ginagawa yun. Kaya siguro malaking factor na na-train ko yung sarili ko na ganun. Kaya nung bumalik ako after 6 years, maraming challenges kasi dumating yung pandemic Iba-ibang problema yung dumating sa buhay namin nun. Then, nung pagdating nung nag-start na kami, yun na. Nung sinabi ni Ken sa akin, nung nag-start niya sa Kasayan nun, sinabi ni Ken sa akin na start ka na mag-prep. Start na tayo mag-prep, kuya, ganito. Yan. Pak. Start kami. Nung una, syempre, boss, medyo mahirap kasi yung meal prep, tagal ko hindi nag-meal prep Wala naman akong ginagawang ganun dati kahit nung nagtatrabaho ako sa Anytime. So, yung mga meal prep na ganun, bago ulit siya sa akin. So, kailangan ko ulit mag-adjust ng konti. Lalo na nung dumating na yung talagang diina na sa prep. So, since medyo familiar naman ako, kinaya yung prep. Kinaya namin lalo na yung mga low carb na. Kasi wala rin tayong ginawang warm-up show nung boss, di ba? Wala talagang yun lang Hindi mo naman as much as possible, ayoko kasi yung warm-up. Ayoko yung warm-up show tapos Matatalo ka lang.
Hindi, kasi mapapagod yung katawan. Oo. Tingnan mo yung example ko would be Bon. Mm. One show lang siya this year for AGP. And ito yung pinaka-peak niya for me. If you ask my opinion, ito yung pinaka-peak niya Mas maganda pa siya ng Thailand. Ang ganda maganda ng- siya kaysa ng Thailand. nung Thailand, di ba? Yung Thailand, medyo pagod na yung katawan. Nung after MC and then Thailand, medyo pagod, masyadong dikit. So, I think same, yung sa'yo naman, Nakapag-reset eh. sa'yo, nag-reset sa'yo sa Thailand eh, di ba? Kaya nga sinabi ko, kumain ka lang. Kung gusto mo kumain ka. 1 week, pagbalik, back to work. Nakatulong yun eh. Nakatulong Pati yung talaga. Mental mo. mental mo na-reset eh. So, yun yung warm-up game. Hindi ako masyado, ewan ko, Hindi ka fan, boss. kayo, lahat naman kayo hindi naman nag-warm up show eh. Talagang Diba, isang, sa team. isang bagsak. Para lahat talagang Focus ka lang nakafocus sa ka na. big shows. Tapos kung meron man, ang pinaplano natin isang show, kung meron man sa tingin natin, meron pang naiwan na gas sa tangke, sige, bira pa tayo ng isa. Ah. Pero Pagkaya pa. pagkaya pa, di ba? So, parang gano'n, yun yung gusto kong mangyari na parang isang, at saka masyadong mahal pag maraming show. So, yun nga yung boss, yung yung after ng 6 years na pahinga, siguro kaya din natin nakuha yung ganong condition ulit na hindi tayo bumaba dun sa last condition ko ng 2016 na mas nag-improve pa dahil lang siguro sa excited din ako makabalik. Actually, yung feeling ko nung MC nun, talagang na-miss ko to. Na-miss ko tong feeling na to na nagpag-compete, makikita mo ulit sa stage yung mga kapwa mo athletes na dati lagi mong nilook forward every year. Grabe din naman kasi yung hype nung sayo. 'Di ba? Grabe din yung hype nung sayo. Iba yun, boss. Sobrang Nung MC nung sa Subic, grabe yung hype nung dami sayo na nanood parang talaga. as soon as na tumapak ka sa stage, yung buong venue, grabe yung sigaw. Nararamdaman mo yung boss nung nandun ako sa stage. Kinakabahan ako nun. Pero nung pagsampa ko dun sa stage, nararamdaman ko yung sigaw. Parang may hangin na gumaganon. So, ikaw parang wala ka nang may feel eh. Ang gagawin mo na lang talaga, pakita mo na yung package mo kasi yun yung inaabangan ng mga tao. Yun yung nakakatawa. Kaya sobrang salamat. For me, sa yun mga- yung sa akin yung time na yun, yung umano ka, iba yun. As in, ibang-iba. Iba yung feel. Iba yung parang sabi ko sayang yung MC this year compared to MC last year. Opo, Ang iba yun. ganda nung sa Subic. Parang sabi ko, kahit nasa Subic na lang ulit sa 2024. Basta ganun na lang yung setup. Ang ganda ng Subic eh. Ang ganda ng setup nila sa Subic. Iba yung nila ng boss, yung kasi masarap ding pumiga nung time na yun kasi malamig. Malamig. Oo, malamig siya. Walang problema nun eh. Hindi nakakahapo. Malaki yung ng venue na malamig. Malaki ang Malaking factor. Kaya lang dun yung AGP, sobra naman lamig. Sinipon nga ako dun sa stage. Ang dami naman yata natin sinipon eh. Oo, sobrang lamig siya. War, ilang minutes na tayo? 39. Oy, wow, ang haba nitong Dapat may black label dito eh. Haba pa. Hanggang buong hapon kami dito. Okay, just to wrap things up for El Matador, what advice would you give to younger athletes or even to mga athletes na thinking, magka-comeback ako? Ano yung mapapaya mo sa kanila knowing that, it's hindi madali. Hindi talaga, boss. 'Di ba? Hindi madali to come back. Lalo na ikaw. And ito yung parang counterbalance naman from the episode before na puro bata. Ito naman coming from Mga tito. coming from your point of view, yung medyo mas matanda. Actually, consider ka naman na OG Masters ng na, boss eh. Masters na rin ako eh. pero hindi eh. May laban ka pa sa open eh. Hindi ka pa masters eh. Yung masters yung isa dyan. Yung naka-cup na puti. Yun masters talaga yun. Pero, anong masasabi mo doon sa mga athletes na gustong bumalik? Yung, especially yung mga ibang nagpahinga, tapos may balak bumalik. Ano sila, boss? Wag silang matakot na kasi yung iba dyan, boss, iniisip na baka hindi na sila relevant. Yan, may mga ganyang factor. Basta, kung mahal ninyo yung bodybuilding, mahal ninyo yung sport natin,
and mahal na mahal nyo yung sarili ninyo, mas magandang i-try ninyo, bigyan ninyo ng shot na bumalik. Try nyo pa rin, no? Kasi hindi siya magiging madali pero kaya eh. So, ang hinihintay lang dyan is yung proper mindset ninyo na kailangan, kailangan isipin nyo lagi na kaya nyo pa rin ibalik kahit yung mindset na lang muna, para lang sumunod yung katawan. Kasi yung katawan natin, syempre pag napahinga ng matagal na, medyo kinakalawang. So, kung yung mindset muna unahin natin, then isipin natin na kaya natin ma-achieve yung physique na, or higitan natin yung physique natin before. Kayang gawin yun. Huwag tayong matakot, huwag tayong magdalawang isip minsan na sasabihin natin. Kasi kalaban lang naman natin madalas sa ganyan, boss. Lalo yung mga comeback yung sa sarili. Lagi nag-hold back eh. So, try nating i-practice pa rin natin yung mga dati nating ginagawa, balik natin yung mga dati nating magagandang ginagawa sa prep. Yun yung ma-advise ko sa kanila. Then, syempre may mga factor dyan like financial, relationship, yan. So, i-fix nyo lang muna yun. Huwag nyong mamadaliin yung comeback. It will take time talaga na paano mag-prepare bago ka mag-prep. Sa'yo kasi 2 taon. 2 taon. 2 buong taon yun. Yung, Attempt. yung comeback. Yes, mas diba? 2 taon. Yun. So, halimbawa, magka-comeback kayo for next year, for next year, dapat ngayon pa lang sinisimulan nyo ng i-set yung lahat ng dapat i-set. Pero unang-una talaga mental. Yan. Yung physical, lagi naman tayo nag-gym, nakakapag-workout naman tayo madalas, kaya na yan. Pero yung mental natin, yun ang importante na kaya natin i-sustain ulit yung lifestyle ng prep para umabot ka sa dulo. Kasi kung hindi mo rin magagawa, sa tingin mo, hindi mo rin magagawa yun, wag muna. Yeah. So yun, narinig nyo from El Matador himself. Mindset always. Number Number one yung mindset. And then of course, yung support. Support, yeah. Kailangan may support ka talaga from Kaya the yun nga, people boss, who matter. Pag okay na yung mindset mo, i-clear mo naman ngayon yung mga taong nasa paligid mo, like sa work mo, sa business mo, kailangan lahat yun mag-inline muna. Kung sa tingin mo may haharang dun sa dadaanan mo, papunta dun sa goal mo na prep, medyo kumalma-kalma ka muna. Huwag kang masyadong gigil. Maraming salamat, Mads. Thank you, boss. Thank you everyone for joining us for episode 7 of Thank KG Talks. And stay tuned for more episodes. Matatapos na rin ng season 1 pala ng KG Talks. And then we'll resume probably next year. So, like and subscribe, and we'll see you soon.